Okay, so magandang gabi uli sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at mga kababayan ko sa ibang bansa na nasa abroad, sa lahat ng panig ng daigdig. Magandang gabi po sa ating lahat. At palakpakan po natin si Lloyd, isang masigabong palakpakan sa ating mga bahay, sa ating mga computer, at sa ating mga sarili. Yan, deserve ng Diyos na makatanggap siya ng papuri sa kanyang mga anak. May nagcharito rito si Raquel Asueno, Asuero. Sige po, Miss Raquel, pwede na po kayo magtanong. Charito po, Pastor. Magandang gabi po dyan sa inyo lahat, mga kapatid. Hello, good evening. Hello. Hello po, Pastor. May tanong lang po ako about dun sa 1,000 years Pastor. Hindi po ba yung mga na-rapture? Mag-rapture po muna. Ang mga mara-rapture po ba, lahat po ng believers? Tama po ba? Tama po. So, after rapture po, di ba po, tribulation mo, susunod po nun yung 7 years of tribulation. Yes po. Opo. Then, after po nun, yung 1,000 years na millennial kingdom po. Opo, pakita ko sa iyo yung ating mapa. Sige lang, wait lang 7 years. Ba't po ba sa... Opo. Sige, tanong ko lang kapatid. Sige lang. Opo. Doon po sa millennial kingdom, di ba po sa rapture po, ang nabuhay lang, ang na-rapture lang po is sa mga believers. Yung mga unbelievers po, hindi po ba yung mga namatay na unbelievers, sa 1,000 years millennial po ba sila bubuhayin? Pagkatapos po ng dito yan, sa Judgment Day dito, after kasi ng millennial kingdom, magkakaroon ng final revolt, pakakawalan si Satanas. Pero ang mangyayari, maraming madadaya ng buong mundo rito. No? Biro mo hanggang perfect ng mundo ng panahon na ito. Nakalaya pa si Satanas. No? Tapos noon, pag siyempre, nakatakda na siyang mahuli, masunog kasama yung mga kampon niya, yung mga naniwala sa kanya, mga mortal, mga taong mortal. Doon susunugin na yung masusunog na lahat, pati yung mundo nun, yun ang katapusan ng mundo. So, doon pala mangyayari yung mga bubuhay yung mga namatay ever since, na unbeliever. Yun yung final judgment dito sa dulo. Tapos po ng 1,000 years millennial? Pagkatapos pa ho nun. Oo. Bubuhayin. And then, after po dyan na po papasok yung final judgment. Basahin natin kapatid, basahin natin. Wait lang Sabi kasi dito sa Revelation, ito sa katapusan ng mundo, part 15 na kasi ito. Pero sige, bigyan ko kayo ng brief background. After 1,000 years, okay lang. Pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo, lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo. Literal na mundo to nandito pa tayo sa Earth kasi nandiyan pa yung mga bansa Ang Gog at Magog. Alam naman natin pag Gog and Magog, ito ay land of Russia. In advance, sinabi na after 1,000 years, pag pinakawalan si Satanas, ang magiging kampi niya yung mga northern part ng mundo, yung Russia. Nabanggit na prophecy. Mahirap tong paniwalaan kasi wala pa tayo sa panahon na to Malayo pang panahon yan. Kasi ngayong nasa dispensation pa tayo ng grace, malapit nating mahulaan yung mga mangyayari sa tribulation, di ba? Nandito pa lang tayo, di ba? Sa may dulo ng halos ng church age. Kaya nakikita na natin yung tribulation dito Nakikita na natin yung mga mangyayari sa tribulation. Nahuhulaan na natin kung sino yung may 7 ulo, 10 sungay. Sino yung babaeng patotot. Nahuhulaan na natin sino yung Gog and Magog sa panahon na ito.
At sino naman yung magiging antikristo? Pwede. Di ba? Nahuhula na natin. Pero pag dito, ang layo pa kasi nito. Dito pa lang tayo sa layo. Hindi natin malaman kung sino yung Gog and Magog sa dulo nito. Hindi natin malaman. Pero sinabi na ng Biblia na nandiyan na naman ang Russia. Nakaano sila. Tapos sabi dito, no, titipunin niya ang mga ito at isasama sa pakikipagdigma. Ang hubong ito ay magiging sindami ng buhangin sa tabing dagat. Ito, no, kumalat sila sa buong mundo at pinaliguran ng kampo ng hinirang ng Diyos. Ito yung Jerusalem. Millennial Temple na andyan, ano? Nandyan din si Jesus Christ at na pinakamamahal na lungsod. Oh. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. Ito na yung huling-huling buhay ni Satanas. Sabi rito, no, at ang diablo ng daya sa kanila ay tinapon sa dagat na apoy na asupre na pinagtapunan ng halimaw at mawad na propeta. Magkakasama silang pahirapan araw-gabi at magpakailanman. So ito na, final judgment. Part 15, kapatid, na talakayin natin. Part 15 na talakayin natin. Okay. Okay lang, Pastor. Itatanong ko na po lahat. Okay lang po ba? Sige lang. Apo. Yung po, Pastor, yung mga believers po, di ba makakasama po nila yung earthly body sa 1,000 years na rin yan? Opo, so, exempted na po ba sila sa final judgment? Yung mga yung mga believers po na rapture, yung mga nagkaroon ng glorified body po. Wala na, ligtas na tayo. May glorified body na tayo. Hindi na tayo tatamaan ng kasalanan. Pangatlo, binayaran, di ba, ang covenant sa atin, kapag nanampalataya kay Kristo, pinatawad na ang iyong kasalanan forever. Forever na yun eh. So, ibig sabihin, pag nakasama ka na sa rapture, tapos bumalik tayo dito sa lupa bilang immortal body, wala na. Ligtas na tayo. Ang kailangan ng kaligtasan dito, yung mga immortal body sa mga taong papasok na millennium. Kasi dito yung mga galing ng tribulation, mga nakaligtas dito ng mga tao, mga mortal na tao, na may laman at dugo pa ha, may mga laman at dugo pa. Yung mga millennial babies, no, syempre papanganak sa panahon na ito. So mamumuhay sila talagang kasama natin. Kaya nga dito sa daigdig na to ng millennial, dalawang uri ang tao meron dyan. Merong immortal na tao, merong mortal na tao. Technically, ganun ang mangyayari. Kasi ayon niya sa Biblia eh. Saan sa Bible yan? Edwin, hindi. Common sense na lang. Alam naman natin dito, di ba, sa rapture. Dito nagsimula yung mga immortal bodies. Naiwan sa lupa yung mga mortal na tao. Pag bumalik tayo dito sa lupa, syempre, ito na yun. Magsasama yung hindi namamatay na tao at mga namamatay na tao. Pero yung itsura natin, ganun pa rin, parang tao pa rin syempre. Di ba sabi sa Bible, sa Jesus Christ ang pinaka-model natin? Di ba? Kaya possible sa millennial kingdom, no? Maganda tong mundo na to. Para tayo mga diwata rito na pwedeng mag-teleport, pwedeng lumusot sa pader. Oo, kasi alam nyo ba yung na-discover ni Einstein na pwede ang pumasok tayo sa time travel o mag-time travel, time travelers. Dito posible na dito kasi yung knowledge dito sa millennial posible na yun. Kasi hindi yan himala eh. May paliwanag ang siyensya dyan. Advance na mga utak ng mga tao rito, matatalino ng mga tao rito. Sino ang nagpa-advance nun? Si Jesus Christ. Malamang ipapaliwanag sa panahon niya, laganap ng technology talaga ng ganun. Technology yun. Sa ngayon, hindi natin maunawaan kasi nga, sa atin kala natin miracle yun, pero pagdating dito, ipapaliwanag na ng siyensya yun. So, more on this sa KNM Part 14C. May Part 14C, no? Part 14C, paliwanag natin dun. Opo. Meron pa po, Pastor. Okay lang po. Sige lang. Ko na, Pastor. Tapos, yung medyo nagugulan lang po ako dun sa Ilog Youth Protest po, yung anghel na, tatlong anghel po na bubuhayin, ay yung makikipagdigma, ayun.
Yung ano po ba sila? Yung fallen angel po o yung ano? Nephilim po. Yung Ano bubuhay sila na sabi kasi bubuhay dito, sila. pag sinabing angel, angel sila. Mga fallen angel sila. Hindi Kasi po yung ba mga, yung mga anak po ng ng angel na, di ba po ba tinawag silang Nephilim? kasi sabi sa Biblia, tinupok ng Diyos ang Nephilim, wala nang Nephilim sa panahon natin ngayon. Oo. Yung nasa Euphrates River, ano yun, spirit being yun. Mga spirit being yun, hindi yung literal na makikita. Kasi, sabi kasi sa ano, Hindi basahin nga natin. po. Apo, Sige, ano ba yun, yung ang pagkakaunawa ko po kasi dun sa Euphrates na pakakawalan, yun po yung mga fallen angel po ba yun? O yung Nephilim na tinupok nung panahon ni Noe na pakakawalan sila? Angel po kasi sabi ho rin, fallen angel. So mga spirit demons po yun. Mga ano po yun, mga demonyo ho talaga yun. Ibig sabihin, bukod sa Tartarus, meron palang nakakulong sa Euphrates River. Meron doon sa part na yun. Ibig sabihin, meron doon, spiritually, meron doon na nakagapos. Pakakawalan daw yung balang araw. At sila yung magpapasimula ng ng patayan sa daigdig. Magkakaroon ng massacre sa daigdig darating ang oras. Sila yung maghihikayat sa mga tao na magpatayan talaga. Kaya nga 1/3 ng tao mamamatay sa buong mundo during tribulation. Kaya kung gusto nyong makita yon, paiwan kayo sa rapture para... Naku po, Pastor, ayoko maiwan sa rapture. Para mas malalim yung... Wala pong kung nais nyo siyang mapag-aralan, para maintindihan nyo ng gusto, paiwan kayo sa rapture, joke lang. Hindi naman. Ayoko po, Pastor. Kasi alam ko naman po yung yung mangyayari po after rapture po eh. No. Kapag nasa langit naman tayo, diyan ni-rapture tayo. Papakita na ng Diyos sa atin yung istorya ng lahat. Possible po. Yung katapusan ng mundo series na pinag-aaralan natin, ipapakita ng Diyos yung sa langit. Ganito mangyayari dyan, ganito mangyayari. Alam na natin yung magiging future. Kasi nga, nandun tayo sa dimension ng Diyos. Sa dimension ng Diyos, walang time. Mahirap ipaliwanag, pero naipaliwanag to ni Einstein. Pag-aralan niyo si Einstein, nakuha niya yung relativity ng ng time Ang galing So sabi ko, balang araw mauunawaan namin to pag during na nasa heaven na tayo lahat. Nalalaman niyo yan. Marami ho kasing hiwaga ho tayo dito sa Bible at saka sa science Kung i-harmonize lang natin ang siyensya at ang Bible, makikita mo talaga na, yung akala nating himala, may paliwanag pala ang siyensya ron. Malalaman natin balang araw yan. Pero sa ngayon kasi, nananatiling hiwaga sa atin kasi nasa katawan ng lupa pa lang tayo. Pastor, yung, meron pa po yung si Eva at Adam po ba, Pastor? Mabubuhay po ba sila ulit? Sabi Old Testament. Ko po, natulog dyan. Opo. Hindi po ba kasama sila sa nabayaran ni Kristo? Na sa tinapos na gawa ni Kristo. Actually, sila nga unang nakarinig ng ebanghelyo ni Kristo 'Di ba? Sabi ng Diyos, yung binhi mo at yung binhi niya, siyang tatapak sa ulo ng ahas at kaagat ng iyong sakong, si Kristo. So ibig sabihin, noon pa lang may idea na sila na mayroong tagapagligtas. So nabuhay sila sa pananampalataya at alam nila yung tagapagligtas na yun na mag-aalis ang kasalanan ng kasangkatauhan. Alam na nila yun noon. Siyempre, pinahayag ng Diyos sa kanila yun. So yun, pinanampalatayanan nila. Kaya si Kristo talaga ang bida ng Old Testament at New Testament. Kahit na Old Testament yan. Tsaka pangatlo, kapatid, si Eva at Adan, wala pang law nung araw, walang batas, wala pang sa Israel lang naman binigay ang law So sila, under grace silang kagaya natin. Kaya sa biyaya ng Diyos, dahil nanampalataya sila doon sa parating na na tagapagligtas, ligtas sila. Huwag ko kayo maniwala sa sa sinasabi ng ibang religion na hindi sila ligtas. Ligtas yung mga nasa biyaya kasi sila. Kasi po,
Opo. Kasi po, nanggaling po ako sa JW po eh. Kasi iba rin po yung turo doon eh. Before, bago ko po kayo na pastor, sa inyo lang din po ako naliwanagan. Iba po kasi yung turo ng JW. Na-study po kasi ako doon. Kasi ang sabi nila, hindi na pagpapagin sila Ebal Adan kasi sa kanila lang po nagmula yung kasama. Sila po yung yun po, yung turo sa amin nung hindi na po ako nabakit doon. Sabi ko lang po ako. Tapos, pa rin po ako. Sa YouTube na ako, nakita ko po kayo. Talagang napakabait po natin Diyos. Na talagang di naman sila ilalagay ng Diyos sa Bible kundi sila ligtas eh. Mga karakter sa Bible, hindi sila loloobin ng Diyos ilagay sa Bible kundi sila ligtas. Maliban lang kay Judas, no? Pero kasi the point is, hindi rin tayo sigurado rin kay Judas kung napunta ba siya ng impyerno o hindi. Mahirap mag-judge. So, yung mga karakter sa Bible na yan, nilagay ng Diyos yung mga yan, syempre ligtas yung mga yan. Kahit si Haring David, ligtas yung mga yan. Katunayan nga si Haring David, napag-usapan natin, di ba, na mag-ahari siya sa huling araw. Bubuhayin kasi yung mga yan sa mga huling araw. Kaya in the last days, during millennium, makakasama natin yung mga yan. Sila Haring David, sila Isaiah, sila Daniel. Actually nga, araw ng rapture, makikita na natin sila eh. Araw ng rapture makikita na natin sila, makakasama na natin sila. Pati yung mga 12 apostol. Kasama si Pablo. Pag nag-rapture talaga si Pablo ang maliban sa ating Panginoong Yesus, si Pablo ang unang-una kong lalapitang tao eh. Pre, kamusta pre? Si Solomon po. Si Solomon Pastor. Iba yung talino nun. Idol, kamusta idol? Dami mong chicks di ba? Ganun. Mag-uusap ka. Magkakaroon ng reunion. Masaya yan kapatid. Masaya yung ligtas ka. Nakaka-excite po yung rapture pastor. Sobrang nakaka-excite po. Dati po kasi naiisip ko, natatakot po talaga ako eh. Yung nalaman ko na gano'n ang mangyayari sa mundo. So parang may po ako. Sobrang kaba po, sobrang takot po. Kasi iba po yung talagang pinaniwala ng maling relihiyon po. Yung perverted po na namin. Ngayon po, hindi na po kami natatakot. Sobrang na-excite na po kami dahil sa mga natagpuan na po namin yung totoong turo. At kayo nga po nagpapatotoo at kayo po naging instrumento ng Diyos. Sobrang malaking pasasalamat po namin sa Diyos. Lalo na po sa inyo rin po. Dahil kayo po yung ginawang instrumento ng Diyos. Talagang sobra-sobra. Instrumento lang tayo, pre. Opo. Instrumento lang tayo. Po talaga. Bless po. Kasi po ako magsalita pa kasi sobrang saya ko po eh. Pasensya na po kayo. Okay lang. Kasi tingnan mo rito, no, sa araw na iyon, kasabay ng malakas ng utos at ng tinig ng arkanghel, ang tunog ng trompeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit at ang mga namatay, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo, bubuhayin muna. Sino yung mga yan? Lahat ng saints. Old Testament pa rin naman pinapangaral na si Kristo eh. Siya yung tinasabing longing Messiah eh. Prophecy na yan eh. Kaya sila Haring David, sila alam nila yan. Simula pa nung kay Noe, alam na nila yan. Kapag nanampalataya ka dun sa sinasabing parating na Messiah, remember, pananampalataya lang ang magliligtas sa'yo. Pag nanampalataya ka kay Kristo, ligtas ka. Kaya sila ligtas. Kaya kasama sila dito. The dead in Christ will rise first. Sino yung mga yan? Di kasama yung 12 apostol dyan, yung mga karakter sa Bible, makikita natin sa araw ng rapture. Bukod talaga kay Jesus, sa ating Panginoong Yesus, talagang, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, excited ako makausap ko si Apostol Pablo. Talagang yun yung una kong kakausapin dyan. Marami, tsaka alam mo yung mga planeta na yan, balang araw, yung mga iba't ibang planeta sa mundo, mapupuntahan natin yung balang araw. Pupuntahan mo yan.
Kasi hindi naman nilikha ng Diyos yan kung walang di pwedeng puntahan. Matutur natin yan in the twinkle of an eye, pwede tayong mapunta ron. Kasi remember, katawan natin katawan ni Christ na pwedeng mag-teleport agad. Parang si Son Goku, alam mo yun ewan ko nanonood kayo ng anime nung araw. Magte-teleport talaga. Saan sa Bible? Baka na naman may tumilig sa akin may tumilig sa akin na saan sa Bible yan? Di basahin natin. Hindi natin kailangan basahin. Nandun lang Nandun na yan sa Bible na si Kristo ang unang pagkabuhay, tas yung katawan natin magiging kagaya niya. Ano ba yung katawan ni Kristo nung araw, di ba? Noong nabuhay siya maguli, naglalakad yung dalawang apostol kinausap siya ng ating Panginoong Hesus, piniliwanag ang kasulatan. Tapos biglang di niya nakilala si Jesus, bigla silang narinig na, ang ating Panginoon pala yung tapos nauna kagad sa kanila doon sa bayan. Hindi naman multo kasi nga, sabi nga niya, di ba, lumusot siya sa pader. Sabi niya kay Tomas, Tomas, tingnan mo yung tagiliran ko, may butas to. May laman, ang laman at dugo, ibig sabihin, hindi ako multo, may laman ako, tsaka buto. So glorified body talaga. Mm-hmm. Ganun na magiging katawan natin balang araw. Kaya kaya mapalad tayo yung mga nakakilala ng totoong gospel. Kaya sobra pong mapalad sa panahon ngayon, Pastor, kasi po sa darating po na 7 years tribulation, hindi na po libre yung salvation May plus work na po yun. Sobrang palad po natin sa panahon na ito. Kaya sobrang pasasalamat po talaga sa Diyos dahil nakarating po ako sa kanyang salvation, sa puro niya, sa biyaya niya, na nalaman po yung totoo. Sobrang. Okay lang. Sa 1,000 taon, ang salvation dito by works. By works na salvation dyan. Kasi hindi na kailangan ng faith ang faith, remembers, pananampalataya sa mga hindi nakikita. Si Kristo nakikita mo na So hindi na kailangan dyan ng faith. Nakikita mo na si Kristo Maswerte nga sila mas madali nga yun Mas madali nga yun na nakikita mo na si Kristo. Ang gagawin mo na lang, sumunod. Dito yun, sa Millennium Kingdom yung kailangan, yung mga mga mortal body yung mga hindi pa glorified, hindi pa ligtas ang katawan kailangan nilang sumunod. Kasi sa dulo ng Judgment Day, kaya nga 'di ba sa dulo ng Judgment Day, huhusga ng mga tao ayon sa kanilang mga gawa. 'Di ba? Harmonize ang scripture ko, naiintindihan lang natin ng Bible Harmonize talaga. Opo. Naiintindihan ko na po. Hindi po ako nag-aaral ng pero sa inyo po ako natuto, Pastor, yung mga ganyan, dividing the scripture, tamang hermeneutics, tsaka dispensation, kapatid. Dispensation. So talagang sa inyo lang po ako natuto. Wala po ako alam sa Bible talaga. Tsaka, galing po ako sa perverted, wala po ako matutunan. Promise po, hindi ko po naintindihan yung turo nila. Sa inyo lang po ako naliwanagan, Pastor. Kaya sobrang blessed po talaga na natagpuan ko po yung channel nyo sa YouTube. Glory to God talaga. Salamat sa Diyos. Ako naman, bago naman ako naging ganito, may mga pinagdaanan din ako noon na matitindi. Pero sawat biya, yung pala, kaya ako pala pinagdaanan yung mga ganong para matitindi. Kasi ito pala yung plano ng Diyos sa akin, mag-ministry. Wala nga akong kaplano-plano magpastor wala akong kaplano-plano talaga. Pero ewan ko, ba't ako napunta rito? Enjoy na lang yung, sabi ko sarili ko, enjoy ko na lang buhay ko. Diba? Kung ano meron dyan tayo. Doon ako. So, tanong pa kapatid. Meron ko ba tanong kapatid? About po sa lesbian po. Sige. Ano tanong mo? Sa lesbian po, Sir, Pastor. Yung sa lesbian po ba, ang tanong ko po kasi dyan, hindi po ba faith alone, tapos pananampalataya? Ngayon, yung lesbian po ba, na nakapag-asawa ng kapwa babae, halimbawa lang po, tapos nalaman po yung totoong turo about, yung totoong turo nga po,
Eh kung sila ay mag-asawa ng babae at Mm. sila ay patuloy pa rin na nagsasama ng babae, Mm. ano po bang ano niyo po doon? Yun Oh. po ba hindi po ba ano ba yung tanong ko? Tinanong ko po yun sa page. Mm. Kaya lang pastor, tingnan ko lang sandali po. Ano po ba masasabi niyo sa pagiging lesbian? Dapat ka bang magpatuloy sa pagiging lesbian kung ikaw ay isang mananampalataya? Yun po yung tanong ko. Oo, kasi ganito yan kapatid, no? Pastor. Ganito yan kapatid, no? Ang isang tao kapag nanampalataya kay Kristo, syempre, yung tunay yung legit yung tunay. Pag nanampalataya kay Kristo, unti-unti yun mababago yun eh. Pero hindi naman biglaan, pero unti-unti. Unti-unti yun. Naniniwala ako, halimbawa, merong isang lesbian, tapos na-born again siya. Darating ang oras, magbabago rin yun. Pero yung sasabihin mo na lesbian, tapos tumanggap kay Kristo, tapos wala pa rin, hindi pa rin lalo nag-asawa pa ng babae, imbis na mapatino. Sa tingin ko, hindi pa niya nauunawa, hindi pa niya naiintindihan ng gospel. Kasi yan case-to-case basis, no? Meron kasi tayong mga, di ba, meron tayong mga sitwasyon minsan, di ba, na no choice tayo, di ba? Pero kung meron ka naman choice na pwedeng hindi mo na ituloy yung plano mong yan, di ba? Remember tayo nakakilala sa Panginoon, mawawala na sa iyo yung yung eager mo na gumawa pa ng masama. Mawawala 'yun eh. Ibig sabihin, hindi ka naaabuso sa kasalanan, mawawala 'yun. Meron namang automatic na mawawala 'yun, meron namang unti-unti. So, kaya nga sabi talaga sa atin ng Panginoong Hesus, sabi ni Hesus sa Mateo o Mateo, Marcos, Lucas na huwag tayong manghusga. Kasi hindi natin alam eh. Hindi ko masasabi talaga kung depende sa sitwasyon yan eh. Pero ito lang masasabi ko, kapag totoong nanampalataya ka kay Kristo, unti-unti na mababago ang buhay mo, unti-unti na mababago yung panlasa mo sa kasalanan. Diba? Pero kung patuloy ka pa rin, ibig sabihin nun, hindi mo pa tinatanggap, unbeliever ka pa rin. Oo. Dalawa lang yun. So, depende yun, kapatid. Depende yun. Kaya mahirap talagang manghusga, kapatid. Kaya yung tanong mo, mahirap yan eh. Mahirap i-judge ang mga taong nasa ganun. Hindi natin pwedeng i-judge. Mahirap talaga. At least may idea tayo. So, parang ang nakakalam niya, Pastor, ikaw lang at ang Diyos. Parang ganun po. Ikaw lang at ang Diyos. Ganun naman talaga dapat eh. Ganun naman talaga dapat eh. Na dapat ang nakakalam lang niyan sa isang tao, ikaw at ang Diyos. Kaya nga tayo huhusgahan yung mga unbeliever, huhusgahan tayo ayon isa-isa, hindi naman by group eh. Pag unbeliever ka, huhusgahan ka. Pero pag believer ka na, hindi ka na huhusgahan, hindi ka nakakatulan, diretso ka na kaagad ng langit nun. So yun po yung kaso ko nun. Okay? Okay po, Pastor. Napaka maliwanag na maliwanag po ang inyong paliwanag at napakaganda po ng mga sinasabi. At talagang nasa Bible po yung mga tinuturo nyo. Yun po. Basta ho sa basta ho sa mga sitwasyon na kaligtasan ng tao, pag itatanong nyo sa akin kung ito bang taon to ligtas o hindi, ito bang taon to ligtas o hindi, mahirap po sagutin yun kasi mahirap mag-judge. Mahirap mag-judge. Oo, mahirap. Opo. Ang alam ko po kasi, Pastor, si Lord lang po ang dapat maghusga eh. Yun po ang alam ko. Pagkakalam ko, tama po ba, Pastor? Oo. Nasa kanya po yung judgment. Kaya hindi po tayo dapat maghusga. Ano man po yung tao, sabay, ganyan. Hindi natin kailangan husgahan. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Okay.
Okay na po? Maraming salamat, Pastor. Napaka-klaro Reserve po mo na lang ulit sa susunod yung ibang tanong. Opo. Salamat po, Pastor. Okay. Salamat po sa mga kapatid natin. Saludo po sa lahat. Salamat po. Okay, so 8:49 PM. Kota pa tayo ng isa pang mga tanong, no? Lalaki naman, si Jonathan Garvida. Nagcharito ka kanina, so I believe may tanong ka. Pwede na po kayo magtanong, Sir Jonathan Garvida. Good evening po, Pastor. Ay, hello. Hello, sir. Pastor, tatanong ko lang yung medyo nalilito kasi ako dito sa yung sa John 10:25 to 27, kasi may binanggit doon ng Panginoon Jesus na kung tupa ka, deliver ka. So, totoo ba na may mga pinanganak ng tupa at sila lang yung nakaka-recognize ng boses ng Panginoon? Kaya yung iba hindi naniniwala. Ganun po ba? Yung may pinili na ba talaga? O wala? Yun yung medyo nalilito lang po sa Pastor. Okay lang. Basahin muna natin yung verse na sinasabi mo, then i-analyze natin. Okay? At sabi mo, John chapter 10 hanggang saan, kapatid? 25 to 27. O ito, basahin natin, ha. Sabi rito, sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala, ang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggang, kaya naman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ang aking Ama nagbigay sa kanila sa akin at lalong dakila sa lahat at ibinigay na sa akin ng Ama at hindi na maaagaw ni naman sa akin Ama. Ako ang mag-iisa. Okay. So, ito po ay maliwanag talaga na totoo yung sinabi mo na kapag tupa ka talaga, sa Kanya ka. Di ba? At maliwanag naman sa Bible talaga na may pinili na ng Diyos noon pa mang una. May pinili na talaga. So, lumalabas sa verse talaga na to na ito ay harmonize sa sinasabi ni Pablo na may pinili na ang Diyos. Kasi ang tanong kasi rito, pero basahin natin yung Romans, basahin na natin. Romans chapter 8 verse 29. Sabi rito, ano ba ang basehan ng pagpili ng Diyos? Bakit meron ng tupa pala noon pa lang, di ba? So, ibig sabihin, may nakatakda na. May nakasulat ng pangalan sa aklat ng buhay, ganun po yun. Ibig sabihin noon. Yun yung sinasabi ni Christ na sa Kanya, na binigay sa Kanya ng Ama. Paano? Kasi sabi dito sa Romans 8:29, ito ugali ng Diyos to, sabi dito, sapagkat mulat mula pa ay alam na ng Diyos. O dito yun, ito yung sagot nun. Mulat mula pa na alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak, kung sa gayong ang anak ay maging panganay ng lahat nating magkakapatid. Ang pinili niya noong ay wala pang nung una ay kanyang tinawag. At ang tinawag naman sa kanya ay pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay binahagi na ng kanyang kalawalatian. Ito yung sagot diyang kapatid. Tinama, intindihin po natin tong verse na to, Sabi dito sapagkat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang Kanya. Ibig sabihin, alam na niya yung tatanggap ka o hindi. Halimbawa, alam ng Diyos yung dulo ng mga buhay natin di ba? Ikaw, halimbawa, Jonathan, pinanganak ka gantong petsa at gantong petsa ang iyong araw ng iyong paglisan sa mundo. Wala bang kakayanan ang Diyos na makita yung dulo ng buhay natin? Di ba? O, eto yun. Alam ng Diyos na darating ang oras, pipiliin mo siya. So, ibig sabihin, yung free will ng tao na fulfill. Tapos, yung pagpili ng Diyos na fulfill. So, hindi sila contradict, kundi harmonize. Kasi ang base doon, alam na ng Diyos ay yung dulo ng buhay mo. Kaya, ibig sabihin, yun yung mga pinili niya. Yung mga pinili ng Diyos na ng una, ito yung mga pipili sa Kanya balang araw at kasama tayo doon na pumili sa Diyos. Diba?
O, ibig sabihin, kapag tinanggap mo si Kristo, kasama ka sa pinili. Nakita na ng Diyos yun, na gagawin mo yun in the near future. Diba? Kaya tama yung sinabi ni Kristo dito. Balik tayo sa sinabi ni Christ. Sabi dito, no? Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo na ngunit ayaw ninyong maniwala. O. Ang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, nagpatotoo sa akin. Yung mga ayaw maniwala talaga kay Kristo, mapapahamak yun eh. Kaya nga nasa pananampalataya ho talaga ang kaligtasan kay Kristo eh. Oh. Oh. Ito yung kondisyon, no, ayaw ninyong maniwala. Oh. Verse 26, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking tupa. Kapag pala hindi ka nanampalataya kay Kristo, kabilang ka doon sa hindi niya tupa. Yes po. Kaya 27, ang nakikinig sa aking mga mga tupa at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Di ba kayo nagtataka? Bakit nyo naiintindihan ang full grace? Bakit nyo naiintindihan ang gospel? Kasi mga tupa kayo talaga. Yung mga kambing. Mga kambing ganito, dapat may gawin, dapat sumunod sa utos. Yun yung mga kambing eh. Mali ka, Edwin. Mali yan, Pastor Edwin. Parang sinasabi mo na tinuturuan ka ng Diyos na maging tamad. Di ba? Tinuturuan ka ng Diyos na kukuya-kuya-koy. Di ba? Yan yung mga kambing. Gaganon pa yun. Gaganon pa yung mga yun. Kaya nga ganun ang boses ko eh. Kapag yung may mga perverted, mga kambing talaga sila eh. Pastor, mga kambing yung mga yan eh. Sila yung mga hindi maliligtas kasi kambing sila. Pero yung mga yung talagang nakatakda talaga dahil kaya naman sila naitakda ng Diyos dahil nakita ng Diyos yung dulo ng buhay natin, alam natin. Kaya tayo tinawag na tupa. Kaya tinan nyo, no? Di ba nagtataka pag salita ng Diyos, di ba? Nakikinig kayo, naiintindihan yung pinag-uusapan natin. Kasi sabi rito, no, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa akin ninuman. Diba? Ito pa, no, ang nakikinig sa akin, ang aking mga tupa. Diba, nakikinig tayo. Pag tupa ka, alam mo yung alam mo yung salita ng Diyos eh. Alam mo kung paano mo maintindihan ng Bible, naiintindihan mo na yung gospel eh. Tapos nakikilala daw tayo ni Kristo. At at sumusunod sila sa akin. May pagsunod pa rin ka mga kapatid, pero hindi maligtas. Kasi kabilang na sila sa pagiging tupa. Di ba? Nakakita na ba kayo ng tupa na na hindi lang sumunod, nagiging kambing? Tupa muna, tapos magiging kambing. Meron bang ganun? Di ba walang ganun? Porque hindi ka lang sumunod, kambing ka na. Di ba? So, naligaw lang ang doon, issue ron. Kaya kapatid, yung sagot mong yan, nakita na ng Diyos nung una kung sino yung mga pipili sa Kanya. Kaya noon pa lang, pinili na tayo ng Diyos kasi nakita na ng Diyos na pipili tayo ayon sa ating free will. Amen po ba, kapatid? Amen po, Pastor. Okay. So, bale, Pastor, yung ginagawa natin pagsishare sa evangelist, hinahanap na lang natin yung mga ligaw na tupa. Kasi mayroong mga dyan eh. Sabi di ba ni Jesus Christ ng panahon ng mga apostol, find the lost sheep of Israel. Pag sinabing lost sheep, mga tupa sila, kaya nga lang, pag sila ay tinawag ng Panginoon, mga nakatakda na yung mga yan. Mga nakatakda na. Pero yung kambing, huwag mo nang piliting maging tupa, kambing na yun, wala na yun. Ayaw nun eh, di ba? Kaya tinan nyo, pag nangangaral kayo ng salita ng Diyos, mag-focus kayo doon sa mga taong interesado sa sinasabi nyo. Pag hindi interesado, huwag nyo nang pilitin. Maaring kambing yan o maaring hindi pa siya nagiging tupa. Maaring hindi pa panahon. Kaya huwag nyo pilitin ng mga tao na na kayo rin makipagdebate. Kasi hindi yan makikinig. Lalo na kung kambing yan, hindi.
Bigyan nyo ng chance, di ba? Na pangaralan isang beses, pero pag hindi nakinig, wag na. O, ang gaya ng isang araw, di ba, may tumutulig sa akin. O, binigyan ko ng chance na pangaralan siya ng salita ng Diyos. Ngayon, kapag hindi pa rin siya nakinig, bahala na siya. Kaya nga, di ba, sabi ko nga, di ba, last video ko na to, Pag di ka nakinig, bahala ka na. Basta tayo, nagbigay tayo ng chance, no? Pagbigay naman tayo ng chance sa kanila. Okay? Ayoko share tong taon to kasi hindi to makikinig sa akin, dedebatehan ako. Eh, ang tanong, na-try mo na ba? Try mo muna. Pag nakinig, di wow. Pag hindi nakinig, baka hindi pa panahon niya. At least nakapagtanim ka ng salita ng Diyos. Darating ang oras at darating ang oras, magbubunga din yung tinanim mo. O. Darating ang oras, mabibigla ka lang, brother, salamat sa inyo. Kundi dahil sa iyo, naligtas ako, naintindihan ko yung salita ng Diyos. Pasensya ka na nung araw kung inaaway kita nung araw. May mga ganun talaga, mga kapatid. Hindi naman kasi lahat tutugon kagad. Pero hindi naman nangangahulog ganun, wala ka nang gagawin, may gawin ka pa rin. Bigyan mo ng first chance. Kapag hindi nakinig sa iyo, ayaw mo nang pag-pray mo na lang. So ganun po mga kapatid, no, ang basihan po ng sinasabi ni Kristo kung ano yung tupa. Pag sinabing tupa, ikay nakatakda na. Kaya ka lang naman nakatakda kasi nakita na ng Diyos na pipiliin mo siya. Kaya sa simula pa lang, sinulat ng yung pangalan sa aklat ng buhay. Ganun po mga kapatid ang tinuturo ng Biblia. Okay, kapatid? Oo. Opo, maliwanag po, Pastor. Maraming salamat po. Maliwanag. Okay. Charito po sa lahat. Okay, charito po. Okay, 9:01 PM. Sige, hanap pa tayo na magtatanong, babae uli. Alternative tayo na babae, lalaki. Okay, sige, si Neng Parion. Kapatid na Neng, pwede na po kayo magtanong. Hi, hello. Good evening po, Pastor, and good evening po at charito po sa lahat. Hello. Hello po. Hello po. Wait lang po, Pastor. Inayos ko lang po yung earphone ko. Actually po, Pastor, matagal na po akong naka-subscribe po sa'yo at 2 years na mahigit na po. Wow, sa una pa lang po, nung nasa Pilipinas pa po ako, dahil doon po nag-aral yung anak ko. So, until na umuwi na po kami dito last year, so nandito pa rin po ako at lubos po ako ng nagpapasalamat, papuri po at pasasalamat sa ating Panginoon na marami po akong natutunan sa lahat po at yung dispensation, rightly dividing the scripture and rightly dividing the word of truth. So, noong una po kasi, Pastor, wala po akong alam about sa pagbabasa ng Bible. Nagpapaturo pa po ako sa anak ko ano yung chapter, anong verse. Kasi first time ko po. Kasi na-enlighten lang din po ako, Pastor, sa dami na ng pinagdaanan ko sa buhay. So parang humingi na ako sa Panginoon ng enlightenment. Lord, kung ito na po, bigyan niyo po ako ng iparamdam niyo po sa akin. So at that time po, Pastor, biglang nag-twist yung lahat na na enlighten po ako. Then sa una pa po doon, nakita ko po yung kay Akda. So nakita ko po doon yung kaligtasan kung paano. So doon parang nakafocus ako doon. Then after that, parang gusto ko pa pong mag-research at parang talagang inaano po ako ng Banal na Espiritu Santo para po talaga matutunan yung salita ng Diyos. So may inano din po ako ng isang pastora na kung pwede bang mag-lead ng isang pagbabible ang isang babae. So parang nanghingi ako sa kanya ng payo kasi hindi ko pa po alam na pwede pala. So at that time sinabi niya kumbaga natuwa ako kasi parang nagbigay po siya sa akin ng doon ng explanation na sabi niya pwede naman. So kaya lang sabi ko, nagpa-thank you ako sa kanya at may hihinga na ako ng kumbaga payo or ano ba ang pwedeng gawin o ano pa yung sabi niya kasi ang pag kasi ng salita ng Diyos is heavenly wisdom po yan. So
inano ko po yung heavenly wisdom. So, yung po unti-unti na pong yung sabi ko, Lord, basta po pastor, lahat pinasa Diyos ko po ang lahat. At unti-unti pong nagbabasa na po ako ng Bible until na nakita ko na po yung yung before po ng katapusan ng mundo, yung ibang yung una pa po na may mga yung Cartoon. Opo, cartoon. Opo, yun po. So, doon ko po sinubaybayan ko na po until now. So, doon from the beginning pa po ng katapusan ng mundo. So, until now po talagang sinusubaybayan ko at dami ko pong natutunan. Talagang sobra po ako nagpapasalamat at binigay po kayo ng Diyos para maging tulay na talagang nandun yung yung matutunan namin yung tamang turo. Kaya nasasaktan din po ako nung nabatikos po kayo, Pastor. Tahimik lang po ako nakikinig, nanonood. Hindi po kasi ako pala hindi po kasi ako masyadong nagko-comment. So nandun lang ako kasi tahimik lang akong talaga sa dito rin po sa channel nyo po. So nagkaroon po kasi ako ng na magtanong ngayon. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng na matawag ako ni Pastor ngayon. So ngayon, and thanks God at kasi Pastor, po kami kasi kanina nagba-Bible po. So may hindi lang po talaga ako dito na kumbaga naunawaan ko, pero hindi ko alam kung naunawaan yung explanation po dito sa Hebrew chapter chapter 11 chapter 11 verses 13. So, ang konteksto po kasi dito yung pananampalataya sa Diyos. So, mga nabanggit po dito sa from 1 to 12, yung mga Israelites, patriarchs, sila sila Abraham, Noah, at saka sila Enoch. So, yung mga po dito, so tinignan ko po kasi dito sa verse 13 po, ito po yung medyo lang po ako dito na gusto kong paliwanag po dito, Pastor. Sa dito po sa sa silang lahat, sabi dito sa verse 13, silang lahat ay sabi dito, namatay na may pananampalataya. Hindi nila, sabi dito, nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos. Ngunit sabi dito, natanaw nila iyon mula sa malayo. At sabi dito, itinuring na natanggap na nila. Ayan, so yun po yung ko, Pastor, sabi dito, kinilala nila sila'y mga dayuhan lamang na tawag dito, nangingibang bansa, nangingibang bayan dito sa lupa. Opo. So, ang pagkakaano ko po kasi dito, Pastor, kung tama po, pero kaya po ako nangingi pa po ng kasi medyo confused lang po ako. Kasi kung ang itong mga nanampalataya, dahil po at that time, di po ba, ang sinasabi po kasi ditong pangako sa pagkakaintindi ko, ito po yung ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, ang magandang balita. Sa verse 13 po. Sige po, sige. Opo, so yung pananampalataya na hindi po nila po yung yung iPad. Sige lang po, sige lang po. Wait lang po, Pastor. Ina-analyze ko rin po yung tanong niyo eh. Opo, yung pananampalataya daw, yung mga namatay na may pananampalataya sa Diyos. Yung hindi daw nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos. Ngunit daw, natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Okay, kinilala silang mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. So, pagkakaunawa ko po kasi dito, Pastor, yung nanampalataya po sila dito. Kaya lang sa ancient time po ito, ibang dispensation. Tama po ba ako, Pastor? Ibang dispensation po, dahil po isa sa kapanahon sa una pa po talagang mga Christian. Tama po ba ako, Pastor? So, nanampalataya po sila dito, pero hindi nila
nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos. Ang ipinangako po ba ng Diyos dito, iyon po yung pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, na yun po yung magandang balita. Okay, yun ang... Teka lang basahin ko lang sa English. These all died in faith, not having received the promises. Okay. Okay, so maganda po yung tanong nyo, no? Sagutin na po natin, ano? Opo. Una ho sa lahat, hermeneutics tayo tingin, hermeneutics. Sino ang sumulat ng Hebreo? Parang si Pablo. Sagot ko dyan parang si Pablo. Kasi yung kanyang pananalita at kanyang mga idea, the way na siya mangaral at yung gospel, siya. Okay? Pwedeng si Apollos, basta mahalaga, isa sa apostol ni Kristo. Pangatlawa, kanino ba to sinulat? Sa mga Hebreo. So, ibig sabihin, kung ito ay akma sa mga Jewish Christian nung araw, mga Jewish, sila yung mga nasa Jerusalem. Malamang ang sinulat ito para sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Kasi una, remember, si Pablo, bago siya sa mga Hentil tinawag din siya sa mga Hudyo nung una. Okay. Diba? Maliwanag sa atin yon. Sabi roon na siya ay tinawag una sa mga Hudyo, sumunod sa mga Hentil. At sa history ng kanyang buhay, puro nasanay siya sa mga Hentil. So, ibig sabihin, ang kinakausap dito, ang pinaka nakakaintindi talaga dito, yung mga Hudyo. Kasi tingnan mo, no, kung titingin tayo sa chapter 1, nag-address na siya rito na kiniklaim niya na sabi rito, no, nung unay nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno. So, ang address dito ni Pablo ay regarding ito sa ninuno nila. Sino ba yung mga ninuno nila ng mga Hudyo? Diba si Abraham, si Isaac, si Jacob, mga patriarka, diba? So, ibig sabihin, imaginein mo, Hudyo ka, nakaka-relate ka sa sinasabi ni Pablo. So, ang mentality mo dito bilang Hudyo, na ikaw ay Hudyo na proud ka bilang lahi ni Abraham, na kami inaligtas dahil kay Abraham. Ganun ang kaisipan ng mga Hudyo Ngayon, nung dumating tong 11 na to, ang pinag-usapan kasi dito is regarding sa faith. No, faith. Pastor. Basahin na natin, Sabi rito, ang pananampalataya ay pagtitiwala ng mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yun daw ang faith. Okay. Verse 2, kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Okay, pause tayo, no? So, ibig sabihin, bago pa raw dumating si Kristo, kinalugdan daw ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya. Tingnan mo, talagang noon pa lang talaga, bago ang law, faith talaga ang pagtitiwala sa Diyos talaga yung yung kaligtasan Amen. Kaya nga nasabi ko kanina sa isang kapatid natin na si Adan at si Eva, kaya sila naligtas din kasi nananampalataya sila doon sa Mesayang parating. So sino pa rin ang bida? Si Kristo pa rin, Kristo. Diba? Amen. Okay, verse 3. Tingnan mo yung daloy ng sulat ni Pablo, Sabi sa verse 3, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa magitan ng salita ng Diyos. Sabi diyan, dahil doon sa pananampalataya natin, dahil sa pananampalataya, naniniwala tayo na ginawa daw ng Diyos ang sanlibutan, salita lang. Amen. Kaya nga lang kasi dito, ang laki ng word dito, salita ng Diyos. So parang hindi salita ang sinasabi dito, kundi si Kristo mismo ang binibida ni ni Pablo Tingnan natin sa sa King James English para sigurado tayo. Okay. Sabi nito, na through faith we understand that the words were framed by the word of God. Okay, word of God nga. Hindi person ang tinuturo dito. Opo, word of God. So that the things which are seen were not made things to appear. Okay. So balik tayo sa Tagalog, Kasi para naiintindihan ng lahat. Okay.
4, eto na nagsimula siya, nagbigay siya ng mga example. Okay? Apo. Chronological order to. Sabi dito na dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ang nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inhandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa magitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Tanungin kita kapatid, meron bang goal si Abel? Di ba pinatay siya? Opo, pinatay po siya ni Cain. Kahit patay na daw, yung dugo raw niya nagsasalita. Di ba sa history naman talaga, di ba? Sabi ni ng Diyos kay Cain, ba't mo pinatay ang iyong kapatid? Paano nyo nalaman? Sumisigaw yung dugo ni Abel eh. O, di ba? Amen So po, Pastor. ito yung example na bagamat physically hindi niya nakamtam yung hindi niya nakamtam physically yung pangako ng Diyos. Ito pa example Amen. dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Tingnan natin to, no? Ni-rapture yata. So, kinuha. Ano ba yung kinuha dito? Sana harpazo, no? Teka lang Should not that because Goodness found. was translated translated. Metitemi, to transfer, transport. O wala. Na, parang ganito yan, no? Hindi siya ni-rapture, kundi pag sinabing translated, na transport siya, so makabilang buhay talaga siya. Parang ganun hindi natin alam kung namatay siya. So makabilang buhay talaga siya. It seems parang hindi totoo yung ni-rapture siya eh. Kasi translated ang ginamit. Pag translated figuratively, nilipat siya sa kabilang buhay. O di ba usually kapag sinabing lilipat ka sa kabilang buhay, namatay ka? Amen po, Pastor. Okay. So, sinabi sa kasulatan, si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Di ba? So, ang tanong, forever ba nandito si Enoch? Di ba? Hindi. Kinuha rin siya ng Diyos. Amen. Kaya yung literal na pangako ng Diyos, di rin niya nakamtan. Verse 6, kung hindi tayo sumasampalataya, tinigil muna ni Pablo yung yung example. Nangaral muna siya rito. Sabi dito, Verse 6, kung hindi tayo nang sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Ayun, ang linaw-linaw. Yung mga ayaw ng faith, kung meron mang bagay na sinabi ang Bible na hindi siya nalulugod, yung hindi ka nananampalataya sa Kanya. Kasya doon sa gawa. Kasya sa gawa, Kasi yung gawa, wala ka naman magagawa eh. Pero yung pananampalataya, madali na lang yun. Hindi mo pa ba kayang gawin yun na manampalataya sa Kanya? Kaya isang malaking mistake sa isang tao na yung hindi ka nanampalataya sa Diyos eh. Kasi napakadali lang naman manampalataya, yun na lang ang gagawin mo. Naiintindihan nga ng Diyos na hindi ka na gumagawa eh. Mahirap gawin eh. Yung pinapagawa niya eh. Yun na lamang maniwala ka sa Kanya, hindi mo pa nagawa. Kaya hindi nalulugo talaga ang Diyos sa mga taong hindi nananampalataya eh. Amen. Sabi dito, Pastor. sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Diba? Mahirap talaga yung puro doubt eh. Kalaban kasi ng faith, doubt. Yun ang delikado ron. Kaya ito yung nagpapatunay na ang Diyos talaga ay mas matimbang sa Kanya ang faith kasa sa works. Yun ang meaning dito. 7, Amen. verse 7. Ngayon, bumalik siya sa example niya uli. Sabi dito, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na pangyayari, ngunit hindi niya pa nakikita. Kasi di ba si Noe, ang tindi ng faith niya biro mo, gumagawa ng arko sa gitna ng disyerto, di pinagtatawanan siya ng mga tao, di ba? 40 years yata siyang gumagawa. Ibig sabihin, 40 years kang tinutuligsa ng mga tao sa paligid mo, pati yung mga anak mo, pinagtatawanan ka na rin, sinabi na nababaliw ka na. Pero kasi nananampalataya siya sa babala ng Diyos na ito, pangungusap ng Diyos sa akin to. Kaya pinupuri siya yung pananampalataya niya. Amen. Sabi rito, gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at kanyang pamilya naligtas. Sa magitan nito'y nahatulan ng sanlibutan, ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. O so, ibig sabihin, itutuling kang matuwid ng Diyos. So magitan ng di naman ng works sa pananampalataya. Pananampalataya.
Amen. Kasi remember, si Pablo, ang kausap dito ni Pablo, mga Hudyong Kristiyano. Mga Hudyo, mahilig yan sa works eh. Kaya pinagduduldulan ni Pablo dito na mas higit ang pananampalataya kaysa sa gawa. Verse 8, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham, siya inutusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing pinangako sa kanya. Teka muna, no? Ano ba pangako ng Diyos kay Noe, di ba? Hindi niya na gugunawin ng mundo. Di ba? Opo. Oh. Amen po, Kaya nga Pastor. lang, namatay pa rin siya. So, ibig sabihin, unfinished business pa rin yung pangako ng Diyos sa kanya kasi namatay siya eh. Oh, ganoon din si Abraham. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos na pumunta sa ilang upang sa lupaing pinangako sa kanya. Sumunod siya kahit na hindi niya alam kung siya sa pupunta. Dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang pinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, ngunit sina Isaac at Jacob ang tumanggap din naman ng pangakong tulad na yon. Verse 10, sapagkat matapat na hinintay ni Abraham ang isang lunsod ng Diyos mismo na magplano at magtatag. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kanyang kakayanang maging ama, kahit na siya matanda na, kahit si Sarah ay hindi pa maaaring magkaanak pa, nananalig siya, karuto pa rin ang Diyos ang lahat ng kanyang pangako dahil din sa pananampalataya, si Sarah at ang kanyang matanda na ay niloob ng Diyos na magkaanak, bla bla bla, i-forward na natin. Kaya sa isang taong may tuturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa dalampasigan. Ang tanong, si Abraham ba, naabutan ba niya na ang lahi niyang Israel ay nakita niya physically? Tanongin kita, kapatid. Naabutan ba niya? Hindi po. Okay, good. Ganda yung sagot mo. I-reserve mo yung sagot na yan. Okay, verse 13, silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. Ito na yun, no? Silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang ipinangako ng Diyos. O di ba isa-isa na totoo naman yun, di ba? Hindi nila nakamtan yung pangako ng Diyos. Kagaya kay Abraham, pangako ng Diyos, ang anak mo yung magiging sindami ng bituin. Naabutan ba niya yun? Di ba hindi? Hindi. Oh. Amen. Pero pinupuri sila dahil sa pananampalataya. Yun ang ibig sabihin ng verse 13, kapatid. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos, hindi nila nakamtan ang pinangako ng Diyos. Ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Oh. Kahit di ba si Moses, di ba, nung bago mamatay si Moses, pinakita ng Diyos na sa kanya na, etong lupang pangako pero hindi ka na makakarating. Pero at least tinupad ko yung pangako ko sa Israel na may lupang pangako. Kaya si Moses namatay sa bundok. Amen po, Pastor. Nakita niya. Kasama siya roon. Pinangako ng Diyos sa kanya na magkakaroon ng lupang pangako pero hindi siya nakarating doon. Pero nakita niya. Isa yun sa sinasabi rito, no? Hindi nila nakamtan ang pinangako ng Diyos. Isa si Moses dito. Pero sabi dito, ngunit natanong nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila yung mga dayuhan lamang at nagigibang-ibang bansa dito sa lupa. Ibig sabihin, pag sinabing you are foreigner of this world, ibig sabihin nun, ito'y kumakatawan na temporary lang ang buhay mo sa daigdig, hindi ka taga dito. Ibig sabihin, maiksi lang ang buhay sa daigdig. Yun ang meaning dito eh. Amen, amen po, Pastor. So physical lang sinasabi rito. Verse 14, tuloy natin na pinakilala ng mga tao nagsasalita ng ganon at naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang mahal nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana sila makabalik doon. Okay, ito ay para sa mga Hudyo na to, no? Opo. Ito pa, meron pa rito nung subukin ng Diyos si Abraham. Pananampalataya din, nag-udyo kay Abraham. So ito lang naman ang tanong mo, di ba? Itong 13, yun po yung ibig sabihin ng 13 na hindi nila nakamtan ng pangako ng Diyos, ngunit natanong nila yon mula sa malayo. Totoo naman yan, di ba? O amen kagaya po, ni Pastor. sino ba yung si Enoch, di ba? Example. O kundi dahil kay Enoch, hindi magkakaroon ng tawag dito, hindi magkakaroon ng Noe. O yung pangako ng Diyos kay Noe, may covenant ang Diyos kay Noe na padamihin ng daigdig. Hindi niya naabutan yun, pero natupad yung pangako na yun dahil sa pananampalataya ni Noe na kapag sinave niya ang mga hayop at ang kanyang pamilya,
dadami ang tao sa daigdig. Hindi nakita ni Noe na dumami ang tao sa daigdig, pero nanampalataya siya noong panahon na sinagip niya ang buhay ng mga hayop, 'di ba? Gumawa siya ng arko para sa tao. Yun ang ibig sabihin diyan, kapatid. Kinongclude lang ni Pablo rito na hindi nila nakamtam ng pinangako ng Diyos. Ano yun? Mga physical, literal to. Okay? Ngunit nataon nila ito mula sa malayo. Yun ang meaning niyang, kapatid. Ayan. Opo, Pastor. Thank you. Thank you so much po, Pastor, sa sa malinaw po na paliwanag. Actually, every Sunday din po, kahit nag-a-attend ako dito, binabalikan ko po ito ulit next week. So, ayan, ano po dito para po malinaw din po sa lahat. Thank you so much po, Pastor, at looking forward po kasi uuwi pa kami ng Japan. So, talagang nagplano ako na gusto ko pong makita po kayo at opo, at mag-chat na lang po ako if ever kung po pwede po, Pastor, kasi talagang I'm very grateful po talaga na nalagay po ako, na inakay po talaga ako ng Diyos, ng Banal na Espiritu Santo sa channel na ito sa iyo po, Pastor, na ano po ako talaga sa tamang turo na sa aking kinaaniban dati. Hindi ko naman po inaano yung Catholic, pero talagang nakita ko po kasi talaga dito mula nung po ako ng Bible, nagbasa na po ako ng Bible, na enlighten ako lahat yung mga dati na born again po talaga ako, Pastor, ng talagang nakita ko po yung yung mga turo nyo po. Doon po ako natuto at magbasa po ng Bible. Kaya lubos po ako nagpapasalamat unang-una po sa ating Panginoon. Glory to God. At syempre po sa iyo, Pastor. At nasasaktan po ako kapag may nagtutulog pero yun nga po, tahimik at nagdadasal lang po ako. So sabi ko, may enlighten din po yung mga tayo naman pong totoong Kristiyano, Pastor, ay hindi na po tayo po sa mga ganong kaya hindi na po ako kumbaga nakikipag pa po sa kanila, kasi alam ko mai-enlighten sila, at salamat din dahil doon nakita ko rin po yung mo sa kanila, na dalangin ko na mai-enlighten sila doon, kasi talagang yung kaligtasan at pananampalataya na syempre po ligtas muna bago yung good work. So talagang doon malinaw na dalangin ko, malinaw din nilang maunawaan yun. Kaya lubos pa ako nagpapasalamat po, Pastor, at salamat din po at natawag ako ngayon. At near future po, malapit na po kami uuwi, magbabakasyon dyan. So hopefully po, Pastor, na po ako dyan, at balak ko din po mag-attend ng doon kay Bishop Amy Bishop po. Amy, kahit kay Bishop Amy lang tayo magkita. Usually yung mga nasa ibang bansa, pag nakikipagkita talaga sa akin, Pastor, kita tayo, pupunta ako kay Bishop Amy. Doon po, minsan pupunta ako doon kami nakikita-kita, picture-picture, Opo. ngiti-ngiti, di ba, kamay-kamay. Opo. So yun po yung looking forward po doon, Pastor. Mag-chat lang po ako, Pastor, if ever na pag malapit na po kami uuwi. 3 weeks lang po kasi kami dyan. Okay lang. Okay lang po. Just PM nyo lang po ako sa page natin. PM nyo lang po. Thank you so much po, Pastor, at stay blessed po, at charito po sa lahat. Salamat po sa mga nakikinig, at buong puso po ako nagpapasalamat po talaga sa Panginoon. Ayan, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Thank you so much po, Pastor. Salamat po. At charito po sa lahat. Salamat po. Salamat po. Thank you. Okay, so 9:31 p.m. Ang cute naman ng boses ni Kapatid Ning, kasi parang siyang announcer, no? Para siyang nagre-radio. Nakakatuwa. Okay, so sige, sa susunod, kapatid, PM mo lang ako dito kung gusto niyo makipagkita. PM lang. Opo, Pastor. Thank you. Salamat. Okay, 9:31 p.m. Next tayo, no? Tingin tayo ng susunod na magtatanong. Wait lamang po. Ito lang, Emel Fernandez. Si Emel Fernandez, pwede po na po kayo magtanong. Good evening po, Pastor. Hello po. Good evening, sir. Hello po, good evening po. Di mayroon pa sa akong dalawang katanungan po na tanong din po ng mga kasama ko sa trabaho po yun. Una po, Pastor, saan po ba nanggagaling po yung faith natin po?
O Mhm. kasi na-notice daw nila, iba-iba raw ang pananampalataya ng tao. Mhm. Iba-iba daw. Kasi yung iba, more on works. Tapos, tayo nga, full grace, more on sa tinapos na gawa ni Kristo po. Ang kwan po, saan po ba galing yung faith po natin? Okay, kasi dapat muna natin maintindihan ano ba yung faith. Ano ba yung tinasabi nila na faith? Kasi kaya tayo napipintas kay iba, yung mga hindi nakakaintindi ng faith, akala nila yung faith is paniniwala lang. Ay, ako naniniwala ako sa Diyos. Ay, ako naniniwala ako kay Kristo. Ang faith po hindi ganun. Kasi kahit si Satanas, nananampalataya din eh. Iba yung faith. Pag sinabing faith kasi ganito eh, ganito na lang mga kapatid para mas maintindihan natin ang faith is pagtitiwala. Pagtiwala sa Diyos. Pinagkakatiwala mo sa Diyos yung mga bagay na inaalala mo. Ano ba yung inaalala mo? O, halimbawa, baka maimpyerno ka. O, nagtitiwala ka sa Diyos na ang sagot sa para hindi ka sa maimpyerno, yung ginawa ni Kristo. So, tiwala. So, tiwala sa tinapos na gawa ni Kristo. Ngayon, saan ba galing daw ang faith, sabi ni kapatid? Ganito ho yan, no? Romans chapter, saan nga ba yun? Teka lang kapatid Romans chapter 10 verse 17. Paano ba nabubuo ang faith? So, ibig sabihin, may pagmamalaki pala ako kasi pinili ko manampalataya. Ibig sabihin, consider yun as my part. Kala ko ba wala kang part? Kala ko ba biyaya ang kaligtasan? Pag sinabi mong faith, nagdesisyon ako. So, lalabas niyan, kapag tayo namatay papuntang langit, marami magmamalaki pa rin. Sabihin natin mabuti na lang nagniwala ako, mabuti lang nanampalataya ako, mabuti na lang ako ay nanampalataya sa ginawa ni Kristo. Wala nga akong ginawa pero nanampalataya ako. Pero ngayon, ngayon lumalabas niyan, may glorification pa rin sa sarili mo, na-glorified ka pa rin kasi kung hindi ka nanampalataya, hindi ako naligtas, di ba? So, yung tanong ba, ang pananampalataya po ba ay galing ba talaga sa atin? Di ba? Remember, pag sinabing faith, hindi ito believing lang, kundi ito ay isang response mo ng pagtitiwala. Iba yung nagtitiwala sa naniniwala. Diba? Pag sinabi naniniwala ka lang. Naniniwala ako kay Kristo na siya ay Diyos. Naniniwala ako kay Kristo na siya ay namatay sa krus. Ganun. Diba? O yan, hanggang doon lang ang paniniwala. Pero yung pagtitiwala, ganito. Meron kang inaalalang bagay, meron kang kinakatakutang bagay na ayaw mo mangyari sa'yo, pero naniniwala ka at nagtitiwala ka na itong taong lalapitan ko ay gagawin niya yung bagay na hindi yung mangyari sa akin. Yun ang difference ng pagtitiwala sa pananampalataya. Okay, bigyan ko kayo ng halimbawa rito. Ang tanong, kayo na ba galing ang pananampalataya natin? Romans chapter 10, ano ba yung sinabi ko kanina? Daldal kasi ako ng daldal eh. Romans 10:17. Wait lang Okay. Ang pananampalataya po ay pakikinig po doon sa gospel, di ba? Kaya ka nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo dahil narinig mo yung gospel. May nagturo sa'yo, may nagpaalam sa'yo. Ito isa-isayin natin Wait lamang po. May verse dyan Wait lang Sabi rito, dahil sa sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ibig sabihin, there's a salvation, sino man tumawag. Ngayon sabi rito,
Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Oh. Paano sila sasampalataya kung wala silang mapapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung wala namang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ng sino man kung hindi siya isinugo? Oh. Yung pala ang faith nagmula. Para maintindihan ho natin tong verse na to, no? Basahin po natin ng babaligtad. Simulan natin dito, no? Okay. At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya nagsugo? O ba, walang isusugo, sino mangangaral? Di ba? Ibig sabihin, may sinugo muna. Nung may sinugo, yung mangangaral. Okay? Tapos yung may nangaral, may nakinig. Napakinggan mo. Kasi may dumating na mangangaral, napakinggan mo. Oh. Nung nakinig ka, doon ka nagsimulang maniwala at nanampalataya. Oh. Pagkatapos manampalataya, doon ka lang maliligtas. Nagigets niyo mga kapatid kung paano natin ano yun yung Bible, yung analyze yung Bible. So ibig sabihin mga kapatid, ang pananampalataya ay nagsisimula doon sa mga taong mangangaral. Pero ang tanong, sino ba ang nagpadala ng mangangaral? Kaya sabi rito, no? Sino ba ang nagsugo? Sino ba ang nagdala sa kanila? O, ang Diyos, siyempre. Ang nagsugo ng mangangaral, ang Diyos. Sino ba nagsugo kay Pablo? Si Kristo. O. Ngayon, kanino ang credits ng iyong faith? Kanino ang credit? Sa'yo ba? Hindi. Kay Kristo. Kasi hindi mo naman paniniwala ng isang bagay kung walang may mangangaral sa'yo eh. Diba? Walang may magtuturo. O. Paano kung walang pinadala ang Diyos sa'yo magturo? Eh di pag nakamatay mo yun, impyerno ka na. Diba? O. May nagpadala ang Diyos. So yun ang sistema, nagsugo ang Diyos, may nangaral, pinakinggan mo, nagdesisyon kang pakinggan, pero hindi mo pinakinggan, okay lang. Ibig sabihin, at least nagpadala ang Diyos sa iyo. Pero meron naman part naman yung mga naligtas, pinakinggan. Pero meron naman pinakinggan, hindi naman inintindi. Wala rin, hindi rin naligtas. Pero meron naman na pinakinggan, nanampalataya. Nung nanampalataya, doon siya naligtas. So, sino ngayon ang credit? Kanino galing ang pananampalataya natin? Sa Diyos pa rin. Kay Kristo pa rin. Di ba? Kaya, agaya ko, no, ginamit lang ako ng Diyos. Nagkaroon kayo ng pananampalataya. Ang tanong, sino ba nagsugo sa akin? Ang Diyos. Kanino galing ang pananampalataya nyo? Kay Edwin ba? Hindi. Kay Kristo. Sa Diyos. Sino ang bida? Ang Diyos. Kaya pati faith mo, hindi yan galing sa'yo. Kaya hindi mo pa rin mapagmamalaki na nanampalataya kasi paano ka mananampalataya kung walang may magsasabi sa'yo? Paano naman may magsasabi sa'yo kung hindi naman may nangaral sa'yo? Eh sino ba may hawak ng sitwasyon? Ang Diyos. Diba? Ganun yung mga kapatid ang pananampalataya. Remember, ang pananampalataya ay pagtitiwala doon sa inaasahan mo na gagawin niya yung bagay na kinakatakutan mo. Kung takot ka mapunta ng impyerno, lapit ka kay Kristo. Diba? Kung takot kang maghirap, lapit ka kay Kristo kasi may ginawa rin siya ron eh. Oh. Takot kang magkasakit, lapit ka uli kay Kristo kasi may ginawa na rin siya roon. By His stripe we are healed. Gusto mong maging banal, lapit ka kay Kristo. Gusto mong mapatawad sa lahat ng iyong kasalanan, lapit ka kay Kristo. Sino bida? Si Kristo. Sino bida ng channel na ito? Si Kristo. Kaya kapatid, nasaan na yung kapatid ko kanina? Sa tingin ko kapatid, yun po ang aking sagot sa tanong mo. Ask ko lang kung nasagot ko ba? Nawala siya. Hello? Hello, Pastor.
Hello po, Sir Emil. Ano po, nasagot po ba yung tanong ko? Opo, nasagot po, Pastor. Yan mo, isi-share ko po yan sa mga kasama ko rin nagtatanong. Opo, Pastor. Opo. Itong kan. Pero meron, bukod dun, Pastor, meron pa po akong isang dun sa, pero pang Old Testament po ito, Pastor eh. Sige po. Po sa Mateo 23:8, yung sabi niya huwag kang magpatawag na ama ni kanino man, sabagkat iisa ang ama na nasa langit. Tapos meron pa yung Pastor pero bakit niya kaya sinabi yung Pastor sa mga alagad niya yata yung sinabi, Pastor, kung hindi ko nagkakamali Okay, basahin po natin ng context. Basahin po natin the whole story. Sige, Pastor. Sige po, wait lang po. Basahin natin. Sabi dito, no, ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat isa ang inyong guro, kayong lahat ay magkakapatid. Huwag na kayong tatawagin amang sinamang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong amang nasa langit. Okay, no? Ano ba context nito? Ang context nito, ang sitwasyon, si Jesus, tinutuligsa niya yung mga Pariseo. Kasi si Jesus, pinatulan niya nito mga Pariseo Parang ako isang araw, pinatulan ko na yung isang Pariseo, no? Ganito rin ginawa ni Christ. Pinatulan na niya. Napuno na siguro si Cristo sa mga Pariseo. Okay, ganito yan, ano? Tapos sinabi ni Jesus sa mga tao, kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kahit gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin nila ang kanilang iuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang pinapangaral. Okay. Merong preacher na ganyan, di ba? Turo ng turo, pero yung tinuturo niya, hindi naman niya pinasa pamuhay. Sabi niya sa 23 verse 4, pinapasan nila ang mabibigat na dalay ng mga tao, ngunit ang daliri nila ay nilang igalaw ang tumulong sa nagdadala sa mga iyon. So tinan nyo, no, ang sitwasyon na ito, tinutuligsa ni Jesus Christ sa harapan ng mga apostol kung anong klaseng baho ang meron itong mga Pariseyon to. Kasi itong mga Pariseyon to, walang ginawa kundi kontra yun si Jesus Diba? Lagi niyang kinokontra. Yan ba? Tama ba yan? Dapat yan batuhin hanggang mamatay. Laging ginaganyan ng mga Pariseo si Jesus nung araw Jesus, bakit ka nakikipag-inuman? Di ba masamang uminom? Di ba? So, yun po yung nangyayari nung panahon na yun. Lagi siyang kinikritics. Siguro si Lord napuno na sa kanya. Mga kapatid, siguro kahit nga si Jesus napupuno din pala no? Tayo rito, no? Sabi niya, verse 5, pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata ng kanilang noo at braso at hinahaba ng palawit sa laylayan ng kanilang damit. So, tinan nyo, no, ang conversation dito, yung mga katuruan ng mga Pariseo, dinedebunk niya, parang dinedebunk. Parang kinokorek, di ba? Okay, verse 6. Ang nais nila yung mga upuang pandangal ng mga handaan at mga tanging upuan sa sinagoga, di ba? Gustong-gusto nilang tinagalang sila sa pangapalengke at tawaging guro. Yung pala yung context noon. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro na kayong mga magkakapatid. So ang tinutukoy pala ni Christ dito na yung papuri talaga sa Diyos na tawaging guro, huwag yung gayahin yung mga Pariseo kasi mga Pariseo ang ang yayabang kasi. Ganon din dito sa verse 9. Ito na yung sasagutin ko ng tanong mo, kapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Ang sinasabing ama dito is all about in religious aspect. Di ba may religion na ganyan? Father, hello Father. Hindi dapat daw ganon. Kasi pag sinabing father kasi dito ama, ito ay fatherhood. Iba yung fathering sa fatherhood. Di ba meron tayo na minsan yung pastor, tawag natin sa mga pastor natin, minsan
parang tatay, di ba? Tawag doon fathering, parang magulang ang turing ko sa'yo. O kaya yung tatay mo, tawag mo ama. Oh, yun ang fathering. Pero yung sinasabi ni Christ dito, fatherhood, na involved dito yung divine, parang dino-Diyos nila na. Kaya sabi ni Christ, huwag kayong yung tawaging ama. Yung ama dito, yung parang ang trato mo, parang Diyos. Kung ipaparaphrase mo yung sinasabi ni Christ dito, huwag niyo yung tawaging Diyos ang sino man tao, kundi iisa lamang ang inyong Diyos, ang Diyos na nasa langit. Yun ang meaning ni Christ dito. Yung ama rito nagre-represent na parang Diyos. Fatherhood ang sinasabi ho dyan. Hindi ibig sabihin ni Christ na huwag mo nang tawagin ng tatay mo na ama. Tatay mo yun, tawagin mo tatay yun. Oh. Di ba nakakabastos kaya yun, tatay mo, tatawagin mo, Hoy Alfredo. Oh. Hoy Marshall. Tawagin mo yung tatay mo, gano'n Marshall. Oh. Ang pagtawag doon sa magulang natin na ama, fathering yon. Ang sinasabi ni Christ dito, fatherhood. Yung parang Diyos na Diyos ang dating mo. Kasi yung mga Pariseo nung araw, ganun eh. Pakababanal eh, no? Ginagawang pakitang tao yung ginagawa ng mga Pariseo. So sa tingin ko kapatid, yun po ang aking sagot. Yun po ang meaning po nun. Hindi po literal na ama ho yan. Meron po yung tinatawag na divine hierarchy. Yung parang sinasamban nyo na yung tao. Parang ganun. Kasi dapat iisa lang ang inyong ama sa langit. Isa lang ang ama o isa lang ang Diyos na dapat yung sinasamba. So kapatid din po yung aking sagot, kapatid. Opo, Pastor. Salamat po. Maliwanag po, Pastor. Okay po, Pastor. Charito po sa lahat ng ating mga kapatid. Salamat po, kapatid na Emel Fernandez, sa iyong tanong. Maraming salamat po. Salamat po. Okay, so 9:50 PM, huling tanong na lang siguro, no? Tapos okay na tayo. Okay, so Carlota Alfonso. Good evening po, Pastor. Hello po, good evening po. Good evening. Pastor, nakakatuwa po yung sinabi niyo na huwag po tayo maging judgmental. Mhm. Napapaisip po kasi ako doon sa 12 doors ng heaven. Sabi niyo po nakasulat doon yung pangalan ng mga apostol po. Meron pong 3 sa north, 3 sa west, 3 sa east, 3 sa south na doors. So yung isa, andun daw po yung mga names ng mga apostol. So iniisip ko po, ito po tanong ng anak ko, si Judas. Judas Iscariot po ba yung nagbebenta po ng silver? Sa 12 apostles po, kung nakalagay ho doon. Kung siya yung isa po doon sa pinto na nakasulat yung name. Doon tayo doon sa yung updated na 12 apostol kasi may humaliliho kay Judas eh. Di ba? Oo, yun siya yung nakasulat. Hindi na po si Judas Iscariote. Wait lang po kung babasahin natin ng Acts chapter 1 verse 15, eto siya kung sino siya. Sabi sa Acts chapter 1:15, eto yung kapalit ni Judas. So sabi rito, no, makalipas ang ilang araw, nang nagkatipon ang may 120 na kapatid, tumayo sa harapan nila si Pedro, nagsalita, "Mga kapatid, kailangan matupad ang sinasabi ng kasulatan na pinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay binili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nabalita iyon ng buong Jerusalem, kaya nga ang lupaing iyon ay tinatawag na Akeldama sa kanilang wika, na ang kahulugan ay bukid ng bungo. Sinabi ni Pedro, nasusulat sa aklat ng awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag ng tirhan ni numan. Ibigay sa kanya ang kanyang tungkulin." No, yun, may pinilitan si Judas. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya ay isa sa mga kasama namin sa buong panahon, kasama kami ng Panginoong Jesus mula ng bautismo ni Juan si Jesus hanggang siya ay umakyat sa langit.
Kaya't pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas, na kilala rin naman pangalang Justo. Pagkatapos nun, sila nanalangin. May basbas ng Diyos. Panginoon, alam niyo po kung ano po ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita niyo po sa amin kung sino po sa dalawang ito ang inyong pinili upang maging apostol na gaganap sa tungkuling talilikuran ni Judas nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya siya ay nadagdag sa 11 apostol. Si Matias ang nakalagay doon sa sa ika-12 pintuan, hindi po si Judas Iscariote. Opo. Oo. Thank you po. Bali po si Matias po ay wala naman pong libro na naisulat. Hindi naman kasi lahat ng mga ng mga apostol sumusulat eh. Kaya sa mga 12 apostol, 'di ba sino lang bang sumulat tungkol kay Jesus? Una, si Mateo. Pangalawa, si Marcos ba? Hindi. Si Juan. Sino pa yung si Pedro? Si Santiago. Yun lang naman ng mga ibig mo 12 yung 4 lang yung sumulat. Hindi naman kasi lahat manunulat eh. Sige po. Pastor, may isa pa po akong tanong. Sige po. Sa Millennial Kingdom po, ano po ang magiging lingwahe ng lahat? English din po ba? Oo. I mean, yung pag naging glorified body na po ang lahat, magiging isang na lang po ba ang language? Hebrew po ba? O English? I don't know. Ano po kaya? Okay. So, sekreto ko pa nga yan eh. Pero sige, sagutin na natin. Possible ayon sa mga Bible scholars, obviously Hebrew. Kasi nga, ang mundo sa panahon na yon, sa millennium, ang primary talaga na bansa sa buong mundo ay ang Israel. Ang Israel ay naka-prophecy talaga na maging superior na bansa balang araw. Hindi naman ako racism, no? Pilipino naman ako, 'di ba? Pero yun ang sinasabi ng Bible, pinili ng Diyos ang Israel talaga. Kaya hindi pa ho tapos ang Diyos sa Israel. Yung sinasabi ng mga replacement theology na hindi na raw matutupad yung plano ng Diyos sa Israel kasi ni-reject daw nila ang Messiah. Kaya sa mga Kristiyano na daw mangyayari yun. Hindi naman ganun. Hindi pa tapos ang Diyos sa Israel. At pag-uusapan natin to sa ginagawa ko ngayong Katapusan ng Mundo Part 14b. Nandun po yung kung bakit. So, yan, nabigyan na kita ng idea na possible na Hebrew language. Bali, hindi na po tayo mag-aaral. Automatic na po kaya iyon na matututo na po tayo. Sobrang talino na natin ng panahon na yun. Yung mind of Christ na meron tayo, yung kaisipan ni Kristo, nasa atin na. Kaya yung talino na meron tayo nun, tingin ko hindi na kailangan. Kasi nga wala na, superhuman na tayo nun. Hindi kagaya ng mga mortal na tao sa millennium, nandun pa rin. Ang mundo ng millennium, walang pagkakaiba rin sa panahon natin ngayon. Ang pagkakaiba lang, modern na, advanced na yung technology. Sobrang high-tech na ng panahon na yon. Sa loob ng 1,000 taon, imposible naman hindi ko totoo yung tinuturo ng Katoliko na ang mundo ay magiging paraiso, may mga ubas-ubas, may mga mansanas, may mga hayop-hayop na mga 3 mata. Hindi ho ganon. Ang mundo ay high-tech sa panahon na yon. Kung high-tech ngayon, mas high-tech yun ng 10 beses. Level 5 na uri ng sibilisasyon na mangyayari sa millennial. Kasi yun yung pinakahuling panahon ng mundo bago magunaw eh. So more on this topic sa part 14b, mas malinaw ho doon. Yun lang po. Salamat po, Pastor. Okay, maraming salamat. Okay, so maraming salamat po mga kapatid, no. Share ko lang sa inyo, meron pa akong 1 minute, no. Ayun, maganda ho talaga sa sa future natin. Can you imagine na sa Millennial Kingdom, sa paghahari ni Kristo dito sa daigdig, talagang napakaganda ho ng daigdig sa panahon na yon. At wala na ho tayong tinatawag na gera, wala nang mga sakit at problema. Sa halip, napakaganda ho nun, imagine tayo mga glorified body, 1 click lang pwede tayo makapunta ng Japan, 1 click lang pwede tayo makarating ng Pilipinas, 1 click lang. Nandun pa rin naman ng mga bansa, mga kapatid.
Naandun pa rin ang bansang Pilipinas, naandun pa rin ang bansang mga Hapon, ang China, naandun pa rin, ang Russia, lahat ng bansa. Kasi nasa Bible, lahat ng bansa naandun pa eh. Nakasurvive ang buong mundo nung tribulation. Nung tribulation talaga, muntik nang maubos ang lahi ng tao. But this time, hindi na po. Binago na ho ng Diyos ang lahat. So I hope na maging excited kayo sa susunod nating video, no? Sa Katapusan ng Mundo, chapter 14, B at C. Possible na ho ang time travel. Possible na po yun. Time travel pwede. Ang hirap talaga, hindi ma-imagine. Kaya sinabi, di ba ng Panginoon, wala pang nakakita ni hindi pa sumagi sa isip ng tao kung ano ang hinanda ng Diyos sa mga taong umiibig sa Kanya. Sinabi ni Pablo ho yun. So, yun lamang po mga kapatid. Pag-aaralan po natin yan sa susunod. At the moment, kailangan mo muna tayo magpaalam sa isa't isa para tayo magpahinga muna at ito pa rin ang ating mga gagawin ng trabaho kinabukasan. So maraming salamat po sa ating lahat. Charito po sa ating lahat. Thank you so much. Thank you po. God bless sa lahat. Thank you, Pastor. Good evening sa lahat. Thank you so much. Bless and Charito po sa lahat. Good night. Thank you, Pastor. Good night. Charito po. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa Pastor. Charito, Pastor. Okay, maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo mga kapatid ko dito sa The Bread of Christ TV. Stay blessed po sa ating lahat. See you next week po.